Ngayong Halloween, dadalhin namin kayo sa isa sa pinakamalaki at pinakamatandang sementeryo dito sa Pilipinas, ang Manila North Cemetery. Founded in 1904, ang sementeryong ito ay may lawak na 54 hectares. At 3 sa dating Pangulo ng Pilipinas ang nakalibing dito. Unang-una, si Manuel Rojas, na pumanaw noong 1948. Pangalawa naman ay si Ramon Magsaysay na nasawi sa isang malagim na plane crash noong 1957. Pangatlo ay si Sergio Osmeña na namatay noong 1961. Bukod sa mga prominenteng taong nakalibing dito, usap-usapan din ang mga storyang kababalaghang umiikot sa sementeryo. Kaya tara, samahan nyo kami at ating balikan ang mga creepy stories sa Manila North Cemetery. Nung bata-bata pa ako, kasi kasama-kasama ako ng nanay ko maglinis ng mga ganito. Mag-iisang taon na siya. Mag-iisang taon na siyang nakalibing. Nagpakamatay kasi yun Yun doon. Ewan ko gawa na, bago na kasi. Naglilinis kami ng nanay ko. May narinig ako umuungol. Yung pala naririnig ng nanay ko, hindi lang niya sinasabi. Kasi baka raw matakot ako. Pero hindi ko naman iniintindi. Yan, labasan niya. Yung kapilya na yan. Meron tatlong babae galing din sa looban. Kasi nung araw madilim dito Ngayon na lang may ilaw. Nung araw talaga gase-gasera lang ang gamit. Madalas silang mag-away mag-asawa. Siyempre, pag hinahabol ka ng asawa mo, magtatago ka sa saan, diba? Nakita niya dyan sa iskinita na yan, 3 babae. Palabas, pero hindi nakatungtong ang paa. Yung mga nakaitim sila. Pero kung ako rin naman ganon, hindi ako matatakot Bakit kamo? Mga ligaw na kaluluwa lang yan Dahil na hindi siguro dinadasalan, ganon. Meron sabi nila, nung araw, kantanod. Nag-aano ng mga buntis. Pagka raw ikaw tinitigan, matik, laglag na bata. Kasi nung araw open dyan marami nakatira nung araw. Diyan sa kabilang Chinese, kung tawagin Chinese cemetery, marami nakatira din nung araw. Open pa nung araw. Kahit sino pwedeng pumasok. Marami dyan, Bisaya marami ng araw buntis dito kasi walang family planning, di ba? Pag nadadaan yung mga trabahador, yan marami buntis dito. Dinudugo na. Yung gano'n. Pag tinitigan siya, bangong-bango raw kasi sa kanila yun. Kwento rin lang ng nanay ko. Pagka raw ikaw buntis, iladlad mo raw yung buhok mo para wag ka raw sundan ng aswang. Pero ang aswang, wala akong nakikita. Meron tik-tik, kaya nadidinig ko sa gabi. Meron dyan. Ayun naman, tik-tik talaga, naniniwala ko. Pag ang tik-tik na malapit dito, malayo pa aswang. Pero pagka ang tik-tik malayo, andito na aswang sa baba. Yung nanay ko, nung araw, nabubuhay kasi dito na rin namatay natin. Ang igibang kasi nung araw, doon sa kabilang karsada. Nagigib yun, alas 3. May nakita raw siya manananggal. Siguro galing daw sa panliligaw yun. Nakikita raw niya sa ng buwan. Kasi umigib nanay ko ng araw ng tubig. May naninag lang ako, meron din ako, naninag lang. Taong nakatayo. Pero hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko siya pinakikialaman. Kasi lalabas ako sa sinita, wala ilaw. Kasi hindi ako nakatira sa dala ko yung dustpan, walis, magwawalis ako sa labas, alas 3. May naninakaw tao, pero hindi ko pinapansin. Bahala ka dyan, manahimik ka kung sino ka man. Yun lang ang akin, hindi ko sila pinano. Kasi yun ang ng nanay ko Huwag mong pakikialaman, manahimik, pabayaan mo lang sila. Yung time na ganito rin paundas, tapos yung mga kaibigan ko, nag-explore kami sa mga lugar dito kasi may mga lugar dito na spot na talagang sobrang nakakatakot kasi nga walang katao-tao. Minsan parang trip kami na, tara, explore tayo, ganyan. Parang trip lang namin. Sa lugar naman kaso banda sa main yun na libingan talaga ng mga sinaunang libingan pa yun, talaga, sa libingan ng mga sundalo.
ayun, nag-explore kami doon. Tapos, may experience nga rin na ganun, parang sit-set, ganun, parang sisit-sit ang siyempre, ang tahimik. Tapos, may makaririnig talagang ng sisit-sit sa'yo. Na samantala kami lang, talagang hindi kami nagtatakutan, talagang pinakiramdaman namin lugar kung meron nga. Tapos, yun nga, meron nga na parang, ano yun, oras talaga ng midnight, ganun, talagang explore namin. Tapos, yun, na ano rin namin na parang meron nga talaga. Hindi naman namin maisip kung Paul ang banting magtitrip kasi kami nga lang yung nag-isip na magpunta eh. Pagka bilog ang buwan, kasi pang basta lang kung hindi kayo taga rito talaga maramdaman nyo na lang na kahit wala naman pero iba yung pakiramdam na Parang mabigat. oo yung gano'n na iba yung pakiramdam mararamdaman mo nila sa sarili mo meron parang may kakaiba gano'n hindi normal yung pakiramdam yun so lalo na sa pag ganong oras nga talaga kasi iba yung ano rito pagkagabi iba yung tahimik iba yung dilim dito kasi nga hindi naman, yung mga street light naman, hindi naman din bukasin pag gabi. Tinunubos na yan tuwing gantong panang pagka-season ng undas. Talagang gano'n, may time na pinagmasdan ko tapos yung tipong sinigurado ko kung totoo ba ito nakita ko na tapos nung tinignan ko maigi, talagang yun talaga yung halos yun. Kaya talagang sa sobrang shock on, halos parang humiwala yung kaluluwa ko. Tapatakbo na lang ako sa sobrang takot. Yun. Yan ang mga story ang nakuha natin sa sementeryo. Nakakakilabot, di ba? Kung kayo ang nasa sitwasyon nila, kakayanin nyo kaya?